Magandang hapon mga kabakyard. Tayo ngayon ay magpapakain sa mga alaga nating pato. Ito yung pakain ko yun, no? Sinaing na kanin, hindi yung mamahaling bigas na konsumo namin. Ito yung mumurahin lang bigas tapos hinahaluan ng page. Ito yung pinapakain natin sa kanila para malinis yung ano. Yan. Araw-araw yung dalawa nangingitlog yan. Yan. Yan o. Yan yung pakain ko. Doon sa kabila, nagpakain na tayo doon. Sa ano yung mga iba nating mga pato doon. Nandun yung ano 25. So dito, yan. Papakain tayo. So mga kabakyard, yan o. Yung isa na labas o. Yan mo yan. Papasok din yan. Mayroon din yung alam niya yung saan yung butas dyan na nilabasan niya. So babalik yan. So ngayon mga kabakyard tayo ay magano doon. Ay, ito nga pala yung mga alaga kong mga ano. Tingnan nyo. Napakadaming bunga yung ano ko. Yung wing beans na mas kilala sa ano yun gani sa ano. Yung carbansus. Siguelas naman sa Tagalog. Ngayon dito tayo. Yung mga talong natin, no. Marami ng ano naka oscillate na mga ano flowers. Diyan marami na. Ito marami na yung mga flowers. Siya nga pala, ito pala yung ano ko, mulberry. Ito nga palang mulberry ay ano. Nabili ko lang sa online. Ito yung Illinois na ano variety. Itong mulberry guys ay bibihira lang yung mga nagtatanim nito. Dito sa amin ay talagang hindi pa masyadong kilala ito na isa sa mga fruits. Ilan lang yung mayroon ito. So ito ay talagang inalagaan natin ng mabuti dahil gusto kong magparami nito. Kasi ang kagandahan ng mulberry hindi lang naasa sa ano yung season na tagbunga. Kahit di season ay nagbubunga yan. Kung gustuhin mo, kagaya niyan. Ito ngayon na isang buwan na. Ito ay hindi seeds, ito ay trunks na cutting. Yung mature na trunks yung cutting. Yan. So, hindi na kailangan natin na maghintay ng ilang taon. Dahil mature na yung nakabound sa lupa na trunks. Anytime ay pwede nating pabungahin yan. Pero, wag nating pilitin sa ganitong madaling panahon. Maghintay tayo ng ilang buwan. Mas maganda kung sa November tayo mag ano nito pagbunga. Madali lang magpabunga ng mulberry guys. Ito ay magano ka kayong i-pruning mo, tanggalin mo lahat yung mga dahon tapos yung medyo mga unwanted trunks tanggalin mo na rin. So pagkatapos mong magtanggal niyan, so mga 2 linggo lalabas na yung mga flowers at yun ay magiging bunga na rin. Sa loob ng isang buwan malaki na yan. So maghintay ka pa ng 3 linggo bago mahinog yan. So yung gagawin natin ay sa November natin, first week sa November ay pruning na natin to para pagdating ng katapusan ng ano November malaki na yung bunga. So, sapat tamang-tama naman pagka darating ng ano mag-inang ano o 3 linggo sa mula sa ano umpisa ng linggo ng December hanggang ikatlong linggo ay hinog na yung mga bunga. Kaya kahit papano dagdag ito na magiging isa sa mga laman ng ating pagkainan bilang pasasalamat sa taon. So guys, yan yung mulberry. Yan. Napakataba. Napakataba niyan guys. So ngayon ay ano, ito yung mga bago kong tanim. Yung yan ito. Tayo ngayon ay mayroon ding tanim dito na ano, yung lemon. First time itong magbunga na ganito kadami. Yun maliliit pa. Napakadami guys. Kailangan talaga pala mag-abono tayo.
Tapos linisin yung ilalim, didiligan para maganda yung kanyang mataba siya yun, no? Yung mga dahon, no? Napakataba. Napakaraming bunga. Hindi yan masyadong sa camera kasi napakaliit. Bago pa lang eh. Pero natuwa tayo ngayon dahil ngayon sa ito, pagkakataong ito, siya, bunga na siyang ganito karami. So guys, tayo ay na dito. So punta tayo dun sa kabila ang ko, mga alaga. Alis muna tayo dito. Yan, tayo ay pupunta tayo dito. Yan, tayo ay nagpakain natin tayo dito kanina ng mga alaga natin. Kagaya yan. Tapos na tayo magpakain dito sa mga red tilapia ko. Yan, busog ng mga yan. Tingnan mo, hindi na nalapit sa akin. Yan, ubos na. Busog ng mga yan. Pero mamaya bago magdilim, papakainin naman ulit natin yan. Dito ay nagpakain na rin ako. Ito hindi pa tapos yung mga alaga ko ritong pato na kumain. Yung iba tapos na yan, naliligo na busog na. Talagang side na side yung pakain nilagay ko. So yan tingnan mo. Okay na. So hindi pa sapat yung laki nila para katayin, kaya pagka inap na yung katawan niya sa laki, subukan nating magkatayin yan. Gusto kong kumain ng pato, yung katulad nito na naka-pins, nasa kulungan. Ayoko yung kumain ng pato na nasa labas kasi marami yun eh. Alam mo naman natin yung pato kung gaano kadiri, gaano karumi, kahit anong madaanan na talagang kinakain. Pasintabi na sa mga ibang nanonood yan na kumakain. Talagang ganun yung mga pag-ugali ng pato. Kaya kinulong natin. So magandang hapon sa inyong lahat. At ito lang muna yung update natin sa aking backyard farming. Please paki-like and subscribe na rin. Thank you and God bless you all.